si Reden, kundi ano-ano. Eh ano ka nga ba sa buhay ni Joyce? Wala, nakipag-ano lang ako na niya kasi gusto niya eh. Ganon kasimple, ganon kadali. Alang kaabog-abog. Wala, ano, siya kasi ano eh. So sandali, magkaliwanagan tayo. Bakit may nangyaring cholo-cholo kung hindi ka naman boyfriend? Ano ka? Tropa ko lang, ano, parang nakilala ko lang dahil sa kanya. Tapos, yun. So magkakilala kayo? Pero alam mong sila. Oo. Oh, bakit ka pa pumasok sa picture? Yan ang sinasabi ko, Joyce. Yan ang sinasabi ko, Joyce, na pag masyado nating ginawang available ang sarili natin sa lalaki, hindi tayo siseryosohin. Seryoso ka ba sa kanya? Nanlamig din kasi, kaya nga po ako nanlamig sa kanya eh. Kaya ka nanlamig sa kanya dahil sa kanya. Pinalit mo ito. Eh mukhang mas malamig ito. Magaling ako. Magaling. Sino nakapagsabi sa'yo nun? Siya. Ikaw naman, ilan ang nagiging girlfriend mo, Reden? Ano? 4. Pero ano lang yung mga seryoso na yung 4. Pero yung kasi mga iba dyan, ano lang eh. Trip-trip lang. So hindi mo siya sineryoso ever? Hindi po. So ilang beses kayo nagchololo? Isa lang. Buti naman at hindi na May naulit. tama ako nun eh. Kasi kung hindi ako lasing... Ngayon ba, wala ka pang tama? Wala po. Kasi pag ano daw eh. So, pag may tama ka, ibig sabihin, lasing ka. Doon kayo nagkita ni Joyce. Opo. So, kung Tamang hindi ka trip lasing, Tamang trip lang sa kung ano. hindi ka lasing, matataypan mo ba siya? Di. Oo naman. Kalma lang. Bakit? Ano nagustuhan mo dito? Mayabang. Ano nagustuhan mo kay Reden? Bakit ka nakipag-text dyan? Bait. Nga po, sa barkada po. Aha, mabait ka? Bait po ako. Aha. Tapos? Sa barkada lang po. Sa barkada lang po kaya Kasi sa nakikita ko dito, maaring nagbibiruan tayo, Mary Joyce, pero sa'yo kami nangangamba. Sa itsura na lang nito at nito, ay bibigyan ka ng problema at hindi kasi seryosohin. At ito nga yung sinasabi ko, na sa kagustuhan mo na naghahanap ka ng pagmamahal, lalo kang nasasadlak sa problema na nalalapit ka lalo sa disgrasya. Hindi mo ba naiisip yon? At ang nakakalungkot pa dito ay ang iyong ina na nagtatrabaho ay nahihirapan din na naririnig ka ngayon na ganito ang lahat na nangyari sa buhay mo, Joyce. Kaya siguro oras na para makita mo siya, makaharap mo, at makausap mo, at maiparating mo rin sa kanya ang mga sama ng loob mo. At siguro din mapakinggan mo ang nanay mo. Narito po ang ina ni Joyce na si Aling Rosalina Jimenez. Pasok! Sandali lang po! Aling Rosalina! Sandali po! Sobrang init po ng ulot damdamin ni Aling Rosalina! Sandali lang po! RJ, pakilipat nga! Itong si... Pakilipat itong si Arden dito sa kabila. Bakit naman po kayo galit na galit, Aling Rosalinda, kay Ate Laila? Nilili ko pa anak ko sa kanya. Sabi ko, tingnan nila, hindi nila apihin yung anak ko. Kung mali man ang anak ko, kinakausap ninyo. Aling Rosalina, ngayon nyo lang po ba nalaman ang mga pinagdadaanan ni Mary Joyce? Opo. May mga sama ng loob din po ang anak ninyo sa inyo. Hindi ko po alam.
Naunawaan po namin na kailangan po ninyong magtrabaho, pero ang isa pong nagiging problema dito ay lumalaki na po si Joyce at kailangan po ng gabay ng isang ina na nagkakataon po na hindi rin ho sila magkasundo ng lola niya at dito sa tiyahe niya, nagre-rebelde na po si Mary Joyce. Bakit po kayo minsan na lang kung umuwi? Kasi po, masamad lang po ako ng nag-day off. Tapos po, malayo po yung Makati. Nagpapadala na lang po ako ng pera doon sa kapatid niya, yung bunso. Oo. Doon po ako nagbibigay ng pera sa kanya. Tapos yun na po. Kinakamusta nyo naman po ba ang mga bata? Inaalam ninyo ang mga ginagawa nila? Tapos po, nag-day off po ako. Kinakamusta ko po sila, Joyce, kamusta kayo? Sabi na, okay lang ma. Kahit sa text, nagtitext po kami. Okay naman daw po sila. Pero parang lumalabas po kasi hindi sapat yung nagpapadala lang po kayo ng pera. Kasi sa katagalan po, hinahanap po kayo ni Mary Joyce. At tinanong ko nga po siya kanina kung may pangarap siya sa buhay. Isang pangarap. Kung ano yon, ang tanging sinabi lang niya ay yung kagustuhan niya na mabuo ulit ang pamilya ninyo. Ano po bang kadahilanan bakit ayaw po ng nanay ninyo sa tatay nila? Kasi po, Kasi parang yun din po may malaking epekto sa kanya. Kasi po, wala pong trabaho. Ilang taon na po walang trabaho. Tapos nagkakasakit pa po. Asa ko pa yung nagpapagamot ko sa papa nila. So, yung para pong sinasabi ng nanay ko sa akin na, bakit ikaw lagi nagtatrabaho? Pwede naman din magtrabaho yung asawa mo kapag magaling na. Ayun po. Ito po'y masakit mang isipin o masakit man po para sa akin na itanong ito, pero bilang isang ina, baka rin po talagang iba yung kayo ay nandyan at nakatutok po sa anak ninyo. Po, gusto ko rin po yun. Gas lang po talaga, wala. Wala po akong pagkukunan ng ano. Sinubukan niyo na po bang kausapin ng masinsinan si Mary Joyce? Hindi po. Bakit po? Kasi ito nga po, may problema na. Merong dalawang lalaki na hindi naman ho siya siniseryoso. Pero siya po ang nanguna pang nag-text. Siya ho ang nag-imbita. So talaga pong naghahanap ng pagmamahal ang anak po ninyo. Po. Naliligaw po talaga ng landas. Ang maganda lang dito mga kasawsawan ay maaagapan pa ang problemang ito ni Mary Joyce at pwede pang maiayos itong nagiging problema niya na siya ay nagre-rebelde at naghahanap ng pagmamahal. Aling Rosalina, sa tulong po ng Trio Tagapayo, hangad namin na sana po